Tapos ito, nakatatlo na. Pinayagan mo makaupo sa ika-4. Ang linaw-linaw ng batas. Hanggang 3 lang. Ano yan? Magiging unlimited na yan. Pusang gala ka. Ha? Yung pusa, mas pusa ka pa doon sa pusang gala. Garcia, di ba mga kabayan, paano nangyari yun? Paano mangyayari? Attorney ka eh. Ang linaw sa batas eh. 3 beses na pwede tumakbo. Di ba? Consecutive, tapos pahintuin ng isang term, pwede na ulit tumakbo. Pinayagan mo pang-4. Hindi sa susunod, pwede na ulit tumakbo yan pang-5, pang-6, pang-7, hanggang sa... Unlimited na. Hindi na umalis sa pwesto. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong sobra pong kagarapal at sobra pong kakapal ng mga pagmumuka mga kabayan. Mantakin mo po ito pong si Yeda Romualdez na asawa po ni Tambalos Dos mga kabayan. Pang-4 na po na beses na nakaupo bilang congressman. O di ka ba naman isa't kalahati, mga kabayan? Sa batas po, 3 beses lang po, 3 consecutive na magkakasunod. Pwedeng umupo ang isang kongresista. Nasa batas po yun. Pero po, ang Comelec na si Garcia, pinayagan pong makaupo itong si Yeda sa ika-4. Ika-4 po na consecutive. Bilang miyembro ng party list. Pusang gala ka talaga, Garcia. Lahat na ng batas. Binabaluktot mo. Yung nanalo na si Chua, ng Maynila. Chua ba yun o ano? Pinatalo mo? At ang pinanalo mo si Abante? Yung natalo, pinanalo mo. Yung nanalo, pinatalo mo. Tapos yung Duterte Youth, pusang gala ka, Garcia. Nanggigigil ako sa'yo eh. Yung Duterte Youth, na may 2 million plus na boto, hindi mo pinayagang makapanumpa. Pusang gala kang hinayupak ka. Tapos ito, nakatatlo na. Pinayagan mo makaupo sa ika-4. Ang linaw-linaw ng batas. Hanggang 3 lang. Ano yan? Magiging unlimited na yan. Pusang gala ka. Yung pusa, mas pusa ka pa doon sa pusang gala. Garcia, pinagluloko mo na yung batas. Pinagluloko mo pa yung taong bayan. Paano nakaupo yan? Obvious na obvious. Ginagamit nyo yung kapangyarihan nyo para paikutin yung batas. Pusang gala ka talaga. Di ba mga kabayan, paano nangyari yun? Paano mangyayari? Attorney ka eh. Ang linaw sa batas eh. 3 beses na pwede tumakbo. Di ba? Consecutive, tapos pahintuin ng isang term, pwede na ulit tumakbo. Pinayagan mo pang-4. Hindi sa susunod, pwede na ulit tumakbo yan pang-5, pang-6, pang-7, hanggang sa... Unlimited na. Hindi na umalis sa pwesto. Yan ba yung gusto mo? Oo, natural. Yan yung gusto nyo eh. Pusang gala. Wala bang magre-reklamo dito kay Garcia? Pusang gala lahat na lang. Kung ako lang naging attorney, dapat talaga sa'yo matanggal na eh. Lahat na ng klase ng batas, pinulupot nyo na eh. Binaluktot-baluktot nyo na. Kayo-kayo dyan sa gobyerno. Sila Rimulya, ikaw.
Saan ka makakita? Panalo, pinatalo mo? Tapos yung talo, pinanalo mo? Yung binoto ng 2 million, hindi mo pinaupo? Ngayon yung nakatakbo na 3, pinaupo mo ng pang-4? Kung pwede lang bumalik ng time machine, bumalik na ako eh. Ha? Babalik ako dun sa araw na pinanganak ka. Alam mo gagawin ko? Pag nakita kita yung pinanganak ka, baby ka? Pipicturean kita. Picturean lang kita. Cute mo, baby ka. Saan ka lang buhay to? Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ba't ganito yung mga nakaupo sa atin, mga kababayan? Ba't pinapayagan natin to? Ba't pinapayagan natin to? Lahat na binabaluktot ng batas. Di po ba? Bawal po yan eh. Kay parties man yan, o kongresista, dyan sa lugar ninyo, pag bagsak mo ng dyan ka pa rin sa kamara eh, miyembro ka pa rin ng Congress eh. Di ba? Ano ba nangyayari sa bansa natin? Ba't puro ganito ng mga damuhong mga ganid sa pwesto, nakaupo? Diyos ko po. Tatay, nanay, anak. Sasabihin na ba si Duterte, yung mga kapatid niya, ganyan. Yun na nga eh. Di ba? Pati hindi nyo gawa ng batas. Grabe talaga. Sobra-sobra na. Diyos ko po. Kahit si Sir Ted Pailo, naiirit ka na eh. Nakikihin ko yan na sa inyo eh. Ito, panuorin po ninyo panuorin po natin. Yang ulat na yan, dito po kay Sir Ted. Sir Ted, pasok po. Salamat sa panahon. Ito po si Chacha. Go, Good Cha. morning Good po. morning. Good morning, Attorney Romy. Magandang umaga po. Thank you for being on the show. Good morning. Ito nga po. Morning. Magandang umaga po. Para po sa, siguro, edukasyon lang din para sa aming lahat kung paano ba natin i-interpret at titignan itong nangyayari ngayon. So, ito nga pong nakaraang weekend, lumabas yung balita tungkol po sa sinasabi ng Commission on Elections. Kinumpirma nila, ito pong pagbibitiw ng 3rd, 4th at 5th nominees ng Tingog Sinirangan o Tingog Party List. Kaya po nagbukas ito ng daan para makabalik po sa House of Representatives si Yeda Romualdez. Siya po yung pang-6 na nominee. Pero bago natin pag-usapan yung nag-resign yung 3rd, 4th, and 5th nominees, siguro dito muna kasi, attorney, sa pagbabalik niya po, kung sakali man na walang aalma, wala pong, na makaupo po siya, ika-4 niya na po ito sa Kongreso. Pero under the 1987 Philippine Constitution, sinasabi po sa Article 6, Section 7, the members of the House of Rep shall be elected for a term of 3 years and shall serve for no more than 3 consecutive terms. Paano po natin i-interpret ito? Kasi nung 2016 to 2019 umupo siya, 2019 to 2025 po muli siya, at ngayong uupo siyang muli bilang party list rep, ika-4 na niya. Pero yung mga bagay na yan, hello? Sige Hello? po. Sige po, attorney. Hello? Yung mga issue na yan, hindi pa yan nadidesisyonan ng, wala pang desisyon ng ating Korte Suprema. Ang tanging nakakaalam na mag-decision yan ay ang ating Commission on Election dun sa interpretasyon nila kung ang term ng isang congressman sa party list ay ibibilang din na term ng congressman doon sa district. In other words, kung ikaw ba ay naging district representative, yung ba ay counted kung ikaw ay magiging representative ng party list. So, diyan iikot ang nasabing issue at mukhang sa interpretasyon ng Commission on Elections ay magkaiba yung nasabing term. Kaya doon sa aking tingin ay nagkaroon ng decision ng COMELEC na payagang makaupo yung si Congresswoman Yeda. So, dun mismo sa batas na meron tayo, since hindi naka-indicate
kung ito ba ay para sa party list or ito ba ay para po sa yung pag-upo ay district representative, pwede po talaga na makaupo siya kahit pang-apat na term niya na ito? Yun ang interpretasyon ng COMELEC, ano, Oo. na pwedeng makaupo dahil sa hindi counted yung pagsisilbi niya bilang isang district representative. Para bang walang iniwan na kung ikaw ay naging district representative for 3 consecutive terms, abay pwede ka na uling tumakbo sa party list bilang representative ng party list. Oo. Kaya yan ay isang napakagandang issue na maaaring maidulog sa ating Korte Suprema o sa House Electoral Tribunal para malaman kung talagang itong bagay na yan ay pwede na magawa ng isang mambabatas. Okay. So sa ngayon, wala pa naman dumudulog sa Supreme Court. Pero in the past, may nangyari na po bang ganito? Or this is the first Wala time kung pa. sakali? Wala pa. Ngayon lamang yan. Kasi kung may nangyari na, at least magkakaroon ng enough cases o ano mga dahilan na may lalabas ang COMELEC kung bakit yan inayagan ang bagay na ito. Okay, so dahil first time po ito, kung sakali mang mapayagan po na makaupo nga po itong si Yeda, hindi po ba ito naman ay magiging parang loophole para po dun sa mga tatakbo in the future na magpalipat-lipat na lang from district representative to party list representative para makaupo? Well, yan talaga ang mangyayari dyan, ano At para magkakaroon nga tayo, we are making a mockery of our electoral processes na napakadaling i-circumvent ang provision ng ating mga batas. Dapat ay magkaroon ng isang definitive ruling ang bagay na ito at siguro kung makarating ito sa ating Korte Suprema ay magandang malaman natin kung ano talaga ang magiging batayan kung may mga ganitong uri ng mga circumstances na mangyayari sa ating political system. Lowbat na? Yung po, Attorney Romy Mac, maganda na makarating po ito sa Korte Suprema. Meron po bang deadline kung hanggang kailan dapat kung sakali may mga gusto po na questionin ito? Well, sa ganyan pagkakataon, wala na mga specific deadline sapagkat it pertains qualification, yung qualification ng isang kandidato. Kaya, pero to be safe, kung may mga maghahain, mayroon pa ng mga time dahil sa House Electoral Tribunal rule ay 15 days from the actual assumption office. So, ibig sabihin... Nagpuputol-putol tayo ng signal natin, Attorney Romy Mac. Pakiayos lang muna. Importante yung sagot niya. Opo, doon sa binabanggit mo kamo na parang prescriptive period o Yes deadline. po. Sige. Attorney, ano kamon sagot po ninyo, sir? Okay, pakiayos lang please ang ating linya, ha? Para matutuho tayo sa ating diskusyon na ito. We're talking about this, kumbaga, academic discussion po lang muna dito po sa pangyayaring ito, no? Pakiayos lang kung sakasakali, pa-testing muna 1, 2, 3, 4 na okay ang ating linya para tayo magduro-diretso na sa ating pong importanteng talakayan. Very important ito because sabi mo nga, baby girl, ito ay maaaring maging president. Depende yan kung taga saan kang probinsya. Pwede mo sabihin na president, pwede rin president. Oo. Okay. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Okay. Pwede pong maging president yan, o president, kumbaga. Balikan natin si Attorney Romy Mac. Attorney? Yes, Ted? Oo, napuputol po tayo. Sorry ha, kasi napaka-importante po itong ating Andito diskusyon. kasi ako sa may lugar ng Makapagal Avenue. Ito talaga medyo masama ang mga signals dito eh. Kasi dito ito yung mga area na may mga casino, ano. Oo. Baka baka naapektuhan. Laging dito lagi. Yes, laging dito. Actually, every time na may interview ako, every time na madadaan sa mga lugar na ito, laging naapektuhan ang signal. Sige po. Okay, so far naman so good. Yung pong pinabanggit na prescriptive period, Chacha. Go ahead, sir. Yeah, yung prescriptive period kasi yan sa House Electoral Tribunal rule ngayon, hindi na bago yan eh. Dati-rate, 15 days or 10 days from the proclamation. Pero ngayon, binago nila yan na 15 days from actual assumption into office. And parang lumalabas ngayon, parang actual assumption nila ngayon ay hanggang magkaroon ng opening ng Congress sa July 28. Kaya pwede rin pag-aralan kung yan ay pwede pang ma-question,
from July 28. So, yun ang magiging batayan nila kung talagang gusto i-question yan. Yes po. Puntahan po Hello, hello, yes hello. po. Oo. So malinaw, ngayon po binago nga po sabi nyo 15 days upon assume ng office pwedeng may question pa rin po. Pero kung wala, malaya pong makakaupo si Yeda. Well, kung wala, talagang tuloy-tuloy yun. Tsaka kahit naman ma-question hanggat hindi nagkakaroon ng actual decision, tuloy-tuloy pa rin ang kailang panunungkulan. Unless na merong inihain sa Korte Suprema at nagkaroon ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Opo. Hello. Opo. Attorney, ito ang actual na sitwasyon ngayon. Ano po, no? Pinayagan daw ng COMELEC yung kanyang pag-substitute, no? Opo, mamaya babalikan natin yung issue niyan para hingiin din po ang inyong opinion. So, assuming po na siya'y makakaupo sa 20th Congress, sino ang merong personalidad at saan siya muna dapat dumulog para questionin po itong pangyayaring ito? Well, dalawang bagay, pwedeng may dumulog sa ating Korte Suprema para questionin yung decision ng Commission on Elections na the issue of whether or not there was grave abuse of discretion on the part of the COMELEC in allowing her to occupy the position on the issue of violation ng 3-term limit rule, or pwede naman dyan sa House Electoral Tribunal on the question of her qualification. So, dalawang bagay yan, dalawang remedies ang po pwedeng gawin para ma-question ang nasabing pag-upo niya sa nasabing posisyon. Okay, dalawang remedy ang pwede pong gawin ng sino man po, no, na gusto hong questionin itong pangyayaring ito. Yung pong... Dalawang remedy, pero dapat mamimili lang sa dalawang remedy. Otherwise, magkakaroon na ng forum shopping. Okay, opo. Ang kanin nyo, dalawa po yung kaparaanan para questionin po ang pangyayaring ito. Again, these are all academic discussion. Sa akin, yun ang aking opinion doon na po pwedeng dalawa. Na isa lamang pero they cannot be applied simultaneously. Kailangan mamimili lamang sa isa. Okay. Yun ang aking opinion na appropriate remedies. I don't know kung anong opinion ng ibang mga electoral practitioners. Of course. And we respect your opinion po. Kaya nga ho kami agad tumawag sa inyo. Attorney Romy Mac, again, sino po ang merong personalidad para dumulog either sa Supreme Court or dito po sa HR80 on this issue? Well, sa akin palagay, any registered voter ay po pwede siyang maghain ng nasabing reklamo or any taxpayer for that matter. Kasi it involves disbursements of funds. It involves emoluments of payment of salaries of the said congresswoman. Kaya may pwede ang isang taxpayer na kanyang sasabihin na ayaw niya na ang pondo ng gobyerno ay hindi magamit para sa ibang bagay. Okay. Ano po ang nature of petition sa Supreme Court o kaya po naman sa HR80? Well, kung sa Supreme Court, yun ang tinatawag na certiorari o kaya naman para bang himihingi ka ng isang petition para ma-review o maiapila ang desisyon ng Commission on Elections on ground of grave abuse of discretion o pag-abuso sa katungkulan sa pagbibigay ng isang desisyon na hindi naayon sa batas o sa saligang batas. Yun ang magiging argument nila doon. Samantalang sa HR80 naman, ang kanilang magiging petition ay petition for quo warranto na kinu-question naman yung qualification ng nasabing respondent o sino mga congresswoman o congressman na kinu-question ang qualification. Okay. Sa HR80 po, attorney, meron ho bang takdang panahon lang para maghain ng quo warranto petition? Yes, merong taktang panahon yan, lalo sa ganyang uri ng disqualification. Pero kung ang disqualification ay tungkol sa citizenship, wala yung prescription. Kasi ang citizenship is the continuing requirement. So, kung inyo po lamang alam opo, baka lang ho kasi hindi nyo ho natatandaan, but again, ito po lang naman, academic discussion. So, kailan po magsisimula yung takdang panahon at hanggang kailan maaari magsampa ng quo warranto petition sa HR80 ang sinuman pong taxpayer or voter?
Well, kung kailan na umupo yung nasabing yung pinadi-disqualify nila, meron silang 15 days from the date of assumption into office. 15 days magsimula ng Oo, July simula. 28. Kung yun ang simula ng kanyang panunungkulan. Kasi dalawang bagay yan eh. It's either June 30, which is noon of June 30 na kung saan yun ang simula ng panunungkulan ng yung mga regular na talaga na puproklama, or 15 days from assumption into office, yung actual assumption to office. Okay. Attorney, kung sakasakali po ba sa Supreme Court, meron din bang prescriptive period dito? Pwede bang Well, questionin? meron naman, Okay, go ahead. ayun naman ay 30 days from the issuance ng resolution ng ating ng Commission on Election. Hindi ba pwedeng dumulog sa kataas-taasang hukuman ang sinuman sa anumang panahon ng panunungkulan ng kongresista dito sa 20th Congress sa usapin po ng co-warranto din? Well, yung sa co-warranto, may deadline kasi yan na andun sa provision ng House Electoral Tribunal na kung yung tungkol sa mga ganyang qualification, pero lamang silang itinaktang panahon. Hindi po pwede na kahit anong araw ay po pwede sapagkat yun ang itinakta ng nasabing rules. Maliban na lamang doon ang nasabi kung ang ground for disqualification ay citizenship. Okay, again, yung co-warranto exclusive yon kumbaga sa HRET, hindi pwedeng gamitin po yung basis na iyon sa Supreme Court. Ma, miss ko na. District Taga. Hindi po pwedeng gamitin sa Supreme Court kasi yun ang jurisdiction, may jurisdiction ng sabing pertaining to qualification of a member of the House of Representatives. Hindi ba pwede pong on constitutional ground ang iyong ihahain na petisyon dito po sa Supreme Court sa particular na provision ng ating pong saligang batas, Section 7, that no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms? Maaaring magkaroon ng question diyan kasi nandiyan din sa ating saligang batas na ang House of Representatives Electoral Tribunal ang sole judge of all contests pertaining to qualifications of members of the House Electoral Tribunal. So parehong nandiyan sa ating saligang batas. Kaya kung sino ang may specific duties as provided in the Constitution, yun ang magkakaroon ng jurisdiction over the said case. Okay. Attorney, kayo po, kung kayo ang tatanungin, ano ho sa palagay ninyo ang diwa, the intent and spirit of this particular section sa under Article 6 ng ating saligang batas? No member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Ibig sabihin niyan, basta ikaw ay member ng House of Representatives, ay dapat susundin natin yung nasabing rule, yung 3-term rule na yan na sinasabi ng ating saligang batas. At siguro dapat malaman natin kung ano ba ang definition ng member ng House of Representatives. Sino ba ang member ng House of Representatives and when do you become a member of the House of Representatives? Siguro tingnan natin yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema na ang member ng House of Representatives yung kung sino ang naproklama, sino nag-take ng oath of office at kung sino nag-assume ng nasabing office. Wala nga sinasabing distinction kung ikaw ay member ng party list o kung ikaw ay district representative. Kaya siguro dyan iikot ang nasabing issue na papaano ngayon ang ganitong issue na hindi pa naman nagkakaroon ng specific case na ganito, kundi yung iba naman ay mga parang opinion din o mga parang obiter dictum tungkol doon sa nasabing definition kung sino ang mga members ng House of Representatives. But Hindi kasi direct ang issue na nagkaroon ng ganyan na naging member ng House dahil sa party list at naging member ng House dahil sa siya ay district representative. pero kayo po, attorney, yung basic principle po
ng kanyang intent and spirit. Ano ba sa palagay po ninyo ang intent? Ano ang diwa at kahulugan, kabuluhan ng provision na ito? Siyempre, ang intent niya talaga ay limited talaga sa yung term nila na three-term limit sa sino mang member ng House of Representatives. So again, papasok ko yung sino ang member ng House of Representatives. Kailan nagiging member ng House of Representatives. So, tama. Sa inyo pong pananaw dito, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay party list representative or district representative. Sa akin, hindi ka na dapat pag-uusapan kung ikaw ay district o ikaw ay party list. Basta't ikaw ay upo sa Kongreso, ay ikaw ay member ng House of Representatives. Kasi yung pagiging party list naman, hindi naman ang party list ang mismong nauupo, kundi yung nominee, di ba? Kasi ang sinasabi ng ating Korte Suprema, sino ba ang umuupo? Sino ba nagtitake ng oath of office? Sino ba nag-a-assume? Yan ay sino ba ang tumatanggap ng sweldo? Ang mga tumatanggap ng sweldo ay yung nominee ng party list. Kaya siya ang member of the House of Representatives. Attorney, kung sakasakali po na walang question dito, o kung questionin man po ay payagan, mangangahulugan po na sino man ngayong tao, na mahalal halimbawa po, halimbawa, maglilingkod ka ng iyong term successively bilang district rep or isa pong party list rep. Pero doon sa pang-apat na term mo, ikaw ay magpapalit ka either party list or district rep, pwede na yon kasi lalabas na pwede po iyon kasi nga hindi ka, yung pang-apat na term mo, hindi ka na regular district or hindi ka na party list, pwede na po iyon. Pwede na yan. Yan ang tinatawag yung president or president. Attorney, medyo naputol ho kayo. Pakiulit po. Opo. Kasi yun ang magiging president or president. Sinasabi nyo kanina. Okay, so ibig sabihin nga po na ngayon pwede akong maging district rep muna and then magbubuo ako ng tatlong term na party list and then pagsunod nito, district rep na naman ako and then hanggang sa maaari kong umupo forever. Ang mga inasal chicken inasal, di lang malaki. Ganun lang ang mangyayari noon. Kaya nga dapat yung bagay na yan ay magkaroon ng specific resolution. Otherwise, we will be making a mockery of our electoral processes. Okay, ano po ang take ninyo dito po sa naging ruling po ng COMELEC? Nang una kasi 5 lang ang nominees. Dahil nga daw po sa nabababoy, nag-resign lahat, ginawa nilang 10. Opo, but in this case po, ano ang take nyo na nangyari pa rin po ito? Nag-resign po yung 3. Yun nga eh. Opo, Kaya go ahead. medyo may issue din sa bagay na yan. Bakit pinayagan agad? Nagkaroon ba ng investigation ng COMELEC tungkol sa pag-resign ng 3? Siguro dapat tinitingnan din yan. At saka isa pa, kung mayroong issue ng qualification ng isang member na kanilang nominated ng nasabing party list, dapat din siguro tinitingnan ng COMELEC yan. Sapagkat kung ang isang nominee ng party list ay hindi pala qualified, o mayroong issue on qualification, dapat yung party list na yan ay papanagutin nila. Dahil sa we expect na ang isang party list ay hindi magsasubmit ng isang nominee na mayroong issue ng qualification. Na kung yung nasabing nominee ay disqualified pala, dapat may kaukulang parusa laban sa nasabing party list na yon. Sa inyo pong pananaw, simply said, dapat dito ang COMELEC hindi karaka-raka pumayag at inalam muna po among them kung talaga bang kwalipikado itong isa na ipapalit doon sa third nominee. Yes, dapat ganun ang nangyari. At saka isa pa, dapat, I don't know, with due respect to the Commission on Elections, dapat siguro tinanong nila, bakit naman ganun na nag-resign kagad yung 3? Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ginawa nilang 10? Dati-rati, 5 yan eh.
Pero ngayon ay ginawa nilang 10 para nga naman na yung walang maging issue tungkol sa mga resignation na yan. Ano talaga ang nangyari? Bakit biglang-biglang nag-resign? Diba? Ang nasabing 3. Kaya yung bagay na yun ay isang dapat na talagang tinitingnan yan. Ano? Lalong-lalo na ang involved na personalities dito ay hindi naman mga ordinaryong mga nominees lamang. Yes po. Attorney Romy, bakit importante na bantayan po itong issue na ito? Well, para hindi na maulit kung sakaling yan ay hindi dapat na ginawa. At kung dapat talagang matuloy yan, magkaroon tayo ng guidelines in future electoral processes natin na magiging batayan natin o gabay para yung mga bagay na yan ay hindi na maulit. At kung po pwedeng maulit, ay malaman natin na yan naman pala ay naaayon sa ating saligang batas. Anong delikado dito kung sakali man po na tuluyang makaupo po si Mesieda sa Kongreso sa ika-4 na termino? Oo. Wala man ako makikita ang delikado. No? Kasi kung talagang makakaupo yan, ang ibig sabihin ay pinapayagan yan at may ganyang uri tayo ng batas na maaaring patayan sa mga susunod na halalan. Pero yun nga, tulad natin sinasabi, hindi na matatapos ang term of office ng isang nais kumandidato bilang isang congressman. At dapat yan ay hindi pinapayagan. Dapat magkaroon ng magandang batayan o dahilan. Sapagkat meron tayong provision din sa ating saligang batas na every person should be given the equal opportunity to serve in the public offices. Ang ibig sabihin, dapat meron tayong pantay-pantay na karapatan na makapaglingkod din sa ating pamahalaan. At ang paglilingkod na yan ay hindi lamang makonsentrate sa isang tao. Oo. So, attorney, ako last na lang, ayaw naman po nating mag-assume, pero sa nangyaring ito, pakiramdam nyo calculated ito? Kumbaga, ito talaga in the first place ang gusto nila mangyari. Well, I don't like to make any speculation. Yan ay personal yan doon sa mga taong involved. Sila ang may dapat na makaalam yan at konsyensya na lamang nila ang nakakaalam. Opo. So, attorney, ang tanong po dito siguro ay sino? Oo, sino ang question? Kasi hindi po ito madali. May gastos dyan, may effort dyan, may kabayanihan pong maaaring ituring dyan. Kasi nga lalapit ka either Supreme Court or sa HRAT. Sino? Well, yun ang tanong kung sino ang may interest or real party in interest. Yan ang po pwedeng tanongin natin at kung sino sa kanila ang pwede maghain ng nasabing kaso. Opo. Sa mga nagdaang panahon po, yung sinong yun, si Attorney Romy Mac, ha? Oo. Sa mga ilang kaso lang naman. Opo. Opo. Ngayon po, yun ang tatanungan, sino? Yan, sino po? Yan ang ating pong aabangan. Okay. Yeah, magandang abangan nga at palagay ko naman ay may mga concerned citizen din na po pwedeng mag-question, not necessarily dahil sa kanya, the persons involved, kundi para magkaroon talaga ng batayan sa mga susunod na kabanata ng ating electoral processes. Opo, yes sir. Kumbaga dito po regardless ng personality, opo, Yes, dito hindi dapat sumama ang loob nitong dinastiya. Dito po sa usapin na ito kasi ito po imbued with so much public interest and constitutional issue. Kaya po dapat talaga nga sana ma-resolve ito. Otherwise, maaari na pong gayahin ito ng ilang pang mga dinastiya sa iba't ibang mga lalawigan. Iyon ang magiging anong tinatawag kanina ninyo? President. Yes. O president. Sige po. That is the word now. Salamat at nabuhay ka, Attorney Romy Mac, muli sa iyong pagpapaliwanag sa napaka-importanteng issue Maraming pambayan. salamat at isang malaking karangalan na maging bahagi ng inyong palatuntunan as always at any time. Nakahanda naman tayong bigyan ng ating opinion at tulad ng sinabi ko, ito ay opinion ko lamang at hindi ko alam kung yan ay tama o mali. Opo. Maraming salamat. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.